Magandang araw sa inyo mga kapugi. Kahit medyo pangit dito ang panahon, ay nag-ani pa din dito ng mga gulay at nag-reprap dito sa ginawa nating mini pool dito sa gilid ng sapa. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Dahil sa wala na tayo dito pinagkakaabalahan, kaya makapag-focus na tayo dito sa pagpaganda ng ginawa natin paliguan. Nagaling ka pala dito ang aking biyanan ng tanim ng siling haba, ibebenta niya ito malapit sa palengke mga kapugi. May pinagdadalan siya doon ng kanyang inaaning mga gulay. Sa ngayon ay siling haba lang yung may maraming bunga dito at yung ibang mga gulay ay papalipas na o kailangan ng palitan para taniman ulit. Ang sapa nga namin dito ay kumukunti na ang dumandaloy na tubig. Siguro dahil ito sa nararanasan natin na El Nino. Inantay na nga namin na umulan ng malakas dito. May bagyo kasi na malapit dito sa Pilipinas. Pero hindi naman maglalandfall mga kapugi. Kaya nagkakaroon lang dito ng malakas na hangin at manakanakang ulan. Inaalis ko na nga dito yung mga kahoy na makasagabal sa ating ginagawa dito. Napansin namin kasi na lumiit dito ang dinadaanan ng tubig sa sapa. Kaya kailangan namin itong palakihin mga kapugi at pantayan dito sa gilid ng ating mini pool. Tapos na. Umakyat nga pala muna dito ang aking biyanan na lalaki dahil sa may pinatingan sa kanya kung pwede na anihin dito ang mga bunga ng kalabasa para ulamin mamayang tanghali. Kaya maganda talaga makapagtanim ng mga gulay dito sa palibot ng ating bahay dahil nakatipid ka na at sariwa pa yung mga kinakain. Warang saro. Tuh, pao, adi pao mag-inom. Mana yun na? Daming ano na silid mo. May naani din sila ditong pinya. Hindi ko lang pinakita sa kamera. Isasabay din yun ibenta sa kanyang kakilala. Kaya double purpose ang tinatanim niya dito. Dahil kinukonsumo na namin. Tapos kapag may sobra ay kanya na din tinitinda. Tapos ako naman ay nagsimula na din dito na mag-alis ng mga bato. Yung mga malalaki ay nilalagay ko dito sa may unahan. Kaso bigla ditong lumalakas ang hangin. Kaya ang inaalala ko dito baka may mahulog na bunga o dahon ng niyog. Kapag walang masyadong bato ang lupa ay nilalagay ko dito sa itaas at yung mga malalaki naman ay tinatapon ko sa unahan. Dahil kapag napantay na namin ito mga kapugi ay bubuhusan namin kaagad dito ng semento para hindi kaagad dito masira kapag nagkaroon dito ng baha. Pagkatapos ay gagawa na kami kaagad dito ng tulay para kapag tumaas man dito ang tubig sa sapa ay may madadaanan pa din papunta sa kabila. Buti ay tinulungan ako dito ng aking biyanan kaya medyo mabilis na lang sa paggawa at nahirapan nga kami dito sa pagbungkal ng lupa dahil sa bawat hampas mo ay mayroon ka laging matatamaan ng mga bato. Lamat. Yan sabi niya. Dito na ito ho. Papasok dito.
Tinatapos lang namin dito sa pag-reprap sa gilid at bukas na namin ito lagyan ng semento mga kapugi. Dahil kung ngayon namin ito gagawin ay baka bigla ditong bumuhos ang malakas na ulan. Ang importante lang sa ngayon ay napantay namin ito ng maayos at napalawak ang dinadalaw dito ng tubig sa sapa. Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 2 ng paglagay natin ng riprap dito sa gilid ng ating ginawang mini pool. Sa oras na ito ay nilagyan na namin ng aking biyanan ng semento. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Bago nga pala kami dito maglagay ng semento mga kapugi, ay hindi ko na muna pinaagos ang tubig dito sa loob ng ating mini pool para malapatan din namin ng semento dito banda sa may lagusan ng tubig dito sa gilid. Ang dami nga dito nahulog ng mga dahon ng nyug dahil sa palagi dito malakas ang hangin dala ng bagyo. Pati ngayong tanim na siling haba dito ng aking biyanan ay nahulugan ng mga tuyong bunga ng nyug. Kaya yung mga bunga dito ng sili ay nasipagtanggalan na sa kanilang mga puno at yung mga nahulog na mga bunga ay akin na din itong pinulot dahil pwede pa natin itong maihalo kapag magluluto kami dito ng aming pangulam katulad ng paksiw na isda at mga sinabawa na karne. Bale kanina pa kami dito nagsimula mga kapugi. Hinakot pa kasi namin ang buhangin at semento galing doon sa aming bahay. Hindi naman gaano kalayo ang bahay namin papunta dito sa ginawa nating mini pool. Siguro 50 meter lang ang pagitan mga kapugi. Bale ang biyanan ko dito ang maglalagay at ako naman ay tagahalo dito ng semento. Habang may ginagawa kami dito ay patuloy dito ang pag-iihip ng malakas na hangin. Hindi ka madukot. Hindi mo na yun ka. Bunot ko lang na. Pagkatapos namin itong gumawa ng riprap, ang susunod namin gawin dito mga kapugi ay maglalagay na kami dito ng tulay. Doon. Ang gamitin lang namin dito na tulay ay kawayan. Dahil yan yung mabilis na makuha natin dito na materialis. Hindi lang tulay ang ilalagay namin dito. Naghahanap din kami dito ng pwesto para sa pagtatayuan ng ating kubo. May nakita rin kami dito ng aking biyanan na pwede namin gawing fish pond mga kapugi. Maganda kasi dito malapit sa sapa dahil hindi mo na problemahin ang tubig na gagamitin ng pandilig kapag magtatanim ka ng mga gulay dito sa paligid. Unti-unti namin itong aayusin at papagandahin. Kaya itong aking biyanan ay lagi nakasuporta sa akin dahil hindi lang naman ito para sa akin dahil yung mga ginagawa namin dito ay mapapakinabangan din ng buong pamilya at ng mga taong pumupunta dito sa amin.
Kaya hanggang dito na lang muna ang aking vlog mga kapugi. At kung nagustuhan nyo ito, please follow, like, and share naman itong aking page. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.